Hello, kamusta po? Isang aksidente ang nagbukas ng pagkakataon para sa isang role na hindi inaasahan. Si DJ mula sa pagiging assistant biglang naging leading man ni Christine sa gitna ng isang commercial shoot, sa ilalim ng tirik na araw at sa gitna ng dalampasigan. Ang profesionalismo ay unti-unting nilalaman ng tensyon na matagal nang kinikimkim. Walang cue, walang cut, ang halik na dapat ay para lamang sa lente ng kamera ay naging isang matinding pagtatapat ng damdamin na matagal na nilang pinipigilan. Ngayong nabasag na ang pader sa pagitan nila, paano pa nila paghihiwalayin ang trabaho sa pagmamahal? Ito na ba ang simula ng kanilang pagbabalikan o isa lamang itong mapanganib na laro na mauuwi sa mas malalim na pagkakasugat? Tara, silipin natin kung paano naglahong script at nanaigang kanilang nararamdaman. Simulan na natin. Christine POV. Hindi ko na pinansin si DJ. Bahala siya dyan kung patuloy siya magdadaldal. Lalo lang akong kinakabahan sa mga sinasabi niya. Hindi yung simpleng kwento lang. May laman, may sinasadyang ipahiwatig at ayoko ng ganon. I lean my head sa sandalan at dahan-dahang huminga ng malalim. Okay, Tin, just breathe. Kahit hindi ko gusto, kailangan ko lang tanggapin na makakasama ko siya araw-araw. I have to survive this. Hanggang siya, tuluyan na mawala siya sa landas ko. Sana soon. Tinakpan ko ang bibig ko, marahang nagikab. Mas pipiliin ko pang matulog muna kaysa isipin yung mga pinagsasabi niya na may kahulugan. Natahimik din si DJ. Wala ako narinig, parang wala na siya sa tabi ko. Hanggang sa pumikit ng mga mata ko. Hanggang sa naramdaman ko ang banayad na tapik sa pisngi ko. Pagmulat ko, si DJ kaagad ang una ko nakita. Nakangiti siya. Hindi yun annoying smile niya. Usually ngayon may softness, may something. We're here, he said. Napaupo ako ng maayos. Napaangat ang likod ko mula sa pagkakasandal. Agad ako napatingin sa bintana. Nasa location nga kami. Nandun ang van ko. Nakapark na rin ang ibang sasakyan ng crew. Halos lahat nagkakagulo. Na props, tent, camera, lahat gumagalaw. Hindi ko na hinintay na buksan pa niyang pinto para sa akin. Ako nang bumaba. Pero bago ko maisara, lumingon na muna ako sa kanya. DJ, bitbitin mo tong bag ko. Dali mo sa tent. Yung brown one? Tumango siya. Agad siyang kumilos. Wala pang tanong-tanong. No backtalk. At habang pinagmamasdan ko siyang bitbit ang gamit ko, napailing ako ng bahagya. Baka ako lang talagang maruming mag-isip. Mukhang wala naman siyang balak na masama. Baka nga, naalala lang niya ang nakaraan namin. Pero kung ganito ang setup, mukhang papayag na rin ang utak ko na gawin nila. Naalilang lalaking to. Napapailing ako. Pwede pala siyang maging useful at sisimulan ko ngayon. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya niya. Patawa-tawa ang isip ko. Yung laptop sa loob ng bag kunin mo and make sure may tubig na ako sa cooler. Tapos, i-check mo yung schedule ng shoot ko kay Gemma. Ayoko ng delay. Sabihin mo rin sa staff, no one comes near me unless I say so. Clear? He nodded. Clear, sagot niya directly. Good. Tumalikod na ako at naglakad pero hindi pa ako nakakalayo. Narinig ko yung boses niya. Baby, tawag niya, malambing pero may halong asar. Yung tipong alam mong gusto pa siyang sabunutan. Pero yung puso mo, ewan, nagpa-flutter. Napalingon ako, kunot noo. What now? Pagtingin ko, hawak pa niya ang payong. At yun na nga, pinayungan ako. Really? Ang aga-aga pa. Hindi pa ganun kasikat ang araw. Napailing ako pero deep inside kinilig ako. Gusto ko siyang irapan pero natatawa na rin ako sa sarili ko. Alam mo, sabi ko habang tuloy sa paglalakad. You're so annoying. Cute kind of annoying. Balik niya sabay ngiti. Hindi, sagot ko pero hindi ko na rin napigilang ngumiti ng kaunti. Bakit parang siya pa rin? Habang naglalakad kami ni DJ papunta sa main set, sinalubong kami ng security. Kasama si Gemma at ang manager ko. Pagkakita pa lang nila sa amin, kumislap kaagad ang mga mata nila. Obvious na hindi dahil sa akin yun, kay DJ. At ewan ko ba, kung bakit nagbagong ihip ng hangin simula ng interview na mas nagustuhan nila si DJ. Lalo na si Gemma, parang may sparkle yung mata niya. Parang hindi makapaniwala na he's real and he's with me. Ang manager ko naman, halos sabayan kami sa lakad. Hindi na nga tumitingin sa harap, kay DJ na lang nakatutok. Mabuti naman at nakasama ka, Doc, sabi ng manager ko. Sabay ngiting hindi maipinta. Surprise, kunwari sagot ko. Pumagalpak si Gemma. You're lucky, amiga. Ang swerte mo sa asawa mo. Hindi ako sumagot. Kung alam nyo lang. Anyway, balik na ng manager ko. Nandito na yung owner ng liquor brand. He wants to thank you personally. Very hands-on sila sa project. Tumango ako.
Okay, I'll come. Pero bago kami pumunta, hinila ko si DJ sa gilid. Makinig ka ha, behave. Huwag kang gagawa ng kahit na anong kalokohan. Clear? Tumango lang siya. Copy boss. Boy Scout mo dang, you're the boss. Siniko ako ni Gemma pabulong. Grabe ka, asawa mo yan. Hindi mo alila. Nagkibit-balikat lang ako. Dati naman, inalila niya ako. Sabi ng isip ko pero inaba kong sinagot ko kay Gemma. Kailangan lang ng tamang instruction para hindi mawala. Hindi ako mawawala. Dito lang ako sa Gedli baby. Bulong ni DJ at nakangisi. Hindi ko na siya pinansin. Tapos habang papalapit kami sa tent, bigla ko siyang inutusan. Magluto ka mamaya ha. Ayaw ka ng food sa catering. Gusto ko yung ikaw ang nagluto. Tinignan niya ako na parang, really? Pero sagot na niya, may pabaw pa. Yes, my queen. Anything you want, I'll do it. Nagtaas ako ng kilay. Good. Then biglang lapit ng manager ko. Let's go na. After mo ma-meet yung owner, i-check na rin natin yung bikini na isusuot mo for the shoot. Tatango na sana ako nang bigla akong pigilan ni DJ. Hinawakan niya ako sa braso, napalingon ako sa kanya. Magbibikini ka? Agad niyang tanong, seryosong tono. Lahat kami napamaang. Ako, slightly nagulat din. So, what about it? Nasa beach tayo at bikinang bagay sa liquor ad. Sagot ko, diretso, napahimas ng batok si DJ. Dismayadong mukha. Brand ambassador ka lang ng alak. Alak lang i-endorse mo, Tin. Hindi katawan mo. Sagot niya at mas may diin pa. Bakit kailangan nakabikini? Oh my God, here we go again. Namewang ako. Excuse me, this is my body. And FYI, before pa kita naging asawa, sanay na ako magbikini. May mga TV scenes ako. Pelikula, ganyan ang required. So this is nothing new. Nairitang sagot ko. Hindi pa ako tapos. Sa concept ng ad, may kabayo. Sasakay ako habang suot yun. Nakabikini ako habang hawak yung bote ng alak. May drama, may slow motion, may impact, artistic. Natahimik si DJ pero kitang-kita ko yung reaction niya. Literal na nagbago yung aura niya. Yung mga mata niya kanina may kulog lang. Ngayon may kasama ng kidlat. Halata sa mukha niya na pinaghalong dismaya at inis. Parang hindi niya matanggap ang narinig. Nagpatuloy pa rin ako, hindi ako papaawat. Gusto ko maging malinaw sa kanyang lahat. At hindi lang yon. May partner ako sa commercial. Si Pablo, ang laging lead man ko. Hindi ko inasahan ang reaksyon ni DJ para siyang napako sa kinatatayuan. Nanigas ang panga, umiwas siya ng tingin and he murmured something na hindi ko maintindihan but I don't care about his opinion. If you don't mind, DJ, sabi ko matigas ang boses. Gawin mo na lang yung pinapagawa ko. Huwag mo akong pakialaman. Tinalikuran ko siya. Early in the morning, pinapakulo na naman niya yung dugo ko. Pakialamero. Pero kahit na ganun, kahit na mainit ang ulo ko, hindi ko pa rin mapigilan ang kiliti sa loob ko. Kasi kahit hindi ko sabihin, nararamdaman ko na ayaw niyang nakikita kong suot ang bikini para sa ibang lalaki. At somehow, it still means something. Bahagya akong huminto sa paglalakad, pasimpleng nilingon si DJ. Nakatalikod siya, hawak ang phone at mukhang may kausap. Pansin ko sa gesture ng katawan niya ang inis. Then suddenly, humarap siya, diretso sa direksyon ko. Mabilis kong iniwas ang tingin at baka ano pang isipin niya. Nagpatuloy ako na maglakad kasama ng manager ko at ng team. Malapit na kami sa receiving area ng shoot location kung saan naghihintang ang may-ari ng brand. Pagdating namin doon, agad na tumayong isang lalaki. Late 40 siguro. Mataas, may tindig at halatang sanay sa command. Gwapo and powerful, CEO kind of a way. Sumabay din tumayong dalawang babae na parang mga executive at isang lalaki na parang assistant. This is Mr. James Hilario, the owner of the liquor brand. Pakilala ng manager ko, biglang nagbagong tono ng boses niya. Mas sweet, mas PR mode. Finally we meet, sabi ni Mr. Hilario, sabay lahad ng kamay. Walang pagdalawang isip na tinanggap kong kamay niya, professionally. Pero naramdaman kong pinisil niya ang kamay ko, not too hard pero enough para maasiwa ako. Parang may ibang intensyon. At yung tingin niya, hindi lang basta business. At mas lalo akong naasiwa. Mabilis kong binawi ang kamay ko, pasimpleng kumarap para maalis ang awkwardness. Work team, focus sa work. Trabaho lang ito, hindi mo kailangang pansinin yon. Hindi sinasadyang napalingon ako sa likod, nandoon si DJ. Nakasunod at yung kilay niya, nagsasalubong na parang gusto nang manakit. Oh no, ang sunod na eksena hindi ko inasahan. DJ walk towards us. Straight, confident at walang pakialam sa boundaries. Hi, sabay lahad ng kamay niya kay James. Douglas Jan Bentacourt, asawa ni Christine. Sabay pagdiriin niya sa salitang asawa.
Napapikit ako, hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko. Nagkatinginan ng lahat. Si James, obvious na na-shock pero mabilis na nakabawi. Pinilit ngumiti. Oh, hindi ko alam, DJ smiled, pero hindi friendly ang ngiti. Now you do. Tandaan mo may asawa na siya at ako yun, dagdag niya pang sabi. Gusto kong murahin si DJ. Sa dami ng pwedeng gawin yan talaga. Pero kahit nainis ako somewhere, deep inside me, I felt relief. Akala ko aalis na siya pero naupo siya sa tabi ko. As in right next to me. Parang sinadya pa niyang idikit ang braso niya sa akin at ang kamay ko kinuha niya. Walang tanong-tanong, pinagsalikop niya. Fear, possessive, lahat ay tulala. Maging ang manager ko, hindi alam kung saan titingin. Ako gusto kong ibato sa kanya yung script sa inis. Habang nag-uusap ang team tungkol sa commercial visuals, angles, branding, hindi siya umalis. Hindi naman siya invited sa conversation pero nandun lang siya. Tahimik minsan pero kapag may narinig siyang hindi niya gusto, sumasabat. So sa ending, sabi ng creative director, we're thinking na may slow motion kiss between Tin and Pablo. Parang champagne toast sa beach. Suggestion nito na ikinatango ng lahat. Biglang nagsalita si DJ. No, that's not happening. Lahat nga patingin sa kanya. Excuse me? Tanong ng director. You heard me. Sagot ni DJ. Kalmado pero may tonong hindi pwedeng questionin. Alak ang ini-endorse niya, hindi lips niya, walang kiss. Hindi kailangan yan para makabenta ng bote. He said firmly na walang sino man ang pwedeng makakatibag. Napapikit ako. Lord, help me. Early in the morning and I'm this close to snapping. Pero hindi ako nagsalita. Deadma. Show must go on. Pero sa loob-loob ko, DJ, ano bang gusto mong palabasin? Territorial ka ba? Possessive? Proud? Ano o baka all of the above? At kahit hindi ko aminin out loud, kahit na nakakairita siya, nakakatuwa siya, nagsiselos yata. I'm sorry Mr. Brentacourt, ani ng manager ko, pero may diin. Pero kailangan talaga yung kiss sa eksena. It's the emotional hook. Ganun ang concept ng commercial. Pero si DJ Deadma sa ideya, walang bahid ng pag-aalinlangan. Kung kailangan talaga ng kiss, then ako na lang ang hakalikan niya. Ako ang asawa niya. Problem solved. Putik, anak ng tipaklon talaga tong si DJ. Nanggigigil ako sa kanya. Gusto ko na talaga siyang batukan, kaya imbis na magingay, pasimple ko siyang inapakan sa ilalim ng mesa. Hard enough para malaman niyang hindi ako natutuwa. Napaigtad lang siya pero hindi pa rin natitinag sa kakapalan. Seriously, anong ginagawa nito dito? Kanina, malinaw na malinaw ang sabi ko na magluluto lang siya. Pero eto siya ngayon, nakikisawsaw. Hindi lang assistant kundi full-blown bantay sibil na kung makialam akala mo siyang CEO ng brand. Napakamot sa ulo yung direktor, pati ibang team ng katinginan. Obvious na nahirapan silang i-process yung drama sa harap nila. Biglang dumating si Gemma, hinihingal at parang may dalang masamang balita. Guys, bungad niya pero enough para mapansin naming lahat. Bad news! Si Pablo, he got into a car accident on the way here. Minor injuries lang pero need siyang dalahin sa ospital. Hindi siya makakarating today. What? Lahat na tahimik. Kasunod ng katahimikan nagsalita si DJ. That's too bad. Sabay palaho na parang wala sa loob. May halong sarcasm, may halong saya. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Parang tuwang-tuwa pa. Paano na yan? Tanong niya. Kunwari concern sa nangyari kay Pablo. Kung hindi niyo itatanong, may alam din naman ako sa alak. Distillery ang business ng pamilya ko. Maybe I can help. I narrowed my eyes at him. Wait lang, ano bang pinaplano nito? DJ, bulong ko. Medyo yumuko pa rin di marinig ng lahat. What are you trying to pull? Ngumiti siya. That kind of smile na parang may balak. I'm the perfect choice to be your lead man today. Sabay king that. Oh my God, kusa nagboluntaryo. Ang kupal talaga. Napatingin sa kanya ang buong team. Halos sabay-sabay kaming napatigil. Parang time stop. For a second just to observe the pure audacity ng lalaking ito. Sobrang high sa confidence. Ano ba ang nahit-hit nito? My manager blink. I'm sorry, what? You heard me. Sagot niya. Diretso lang, walang kahiyan. We don't need a rest, kid. Sayang oras, sayang budget. I'll do the part. I'm qualified. Qualified daw? Sino siya? Si Mr. Leading Man ng taon? Gusto kong maiyak sa hiya at matawa sa kapal ng mukha niya at the same time. Pero ang pinakamasama, hindi ko rin maitatanggi na may konti akong kinilig. Konti lang naman, mga 5 kilo. Nagkatinginan ng lahat. Parang lahat may iniisip. Parang tinitimbang kung joke bang sinasabi ni DJ o seryoso talaga siyang ililigtas. Ang buong production gamit lang ang kakapalan ng mukha niya.
Tinitigan siya ng manager ko, kasunod si Mr. Hilario na halatang hindi makapaniwala. Even the creative director looked at him like he was some kind of a wild card. Gemma, who was still catching her breath, broke the silence. So what now? Cancel the taping or itutuloy? Hindi matutuloy si Pablo, wala ni isang sumagot. May point naman si Doc, tuloy ni Gemma kahit na alanganin pa rin. Sayang kung i-risked. And next week, fully booked na si Tin. Wala nang ibang schedule. Napataas ng kamay ang manager ko. Pag-uusapan na muna namin kung ano mapagkasunduan, yun ang final decision. No need to talk. Nakangiti habang hawak-hawak ko ngayon ng script. Kaya ko to, sisiw lang, parang gusto na lumubog at kinupuan ko at lamunin ng lupa. Nakaupo lang ako pero parang gusto kong sipain tong si DJ palayo. Imagine volunteering himself to be my leading man sa harap ng buong production team as if he was doing everyone a favor. Parang ang team pa ang magkakaroon ng utang na loob sa kanya. My God, naglakad palayo ang team. Eksakto lang para mapag-isa kami. DJ, maring kong sabi habang pasimpleng siniko siya sa tagiliran. Anong akala mong ginagawa mo? Pero tumawa lang siya. That kind of laugh na parang wala siyang pakialam sa galit ko. Ayaw mo nun? Mas gwapo't yummy pa ako sa supposed to be leading man mo. At least ako, true to life leading man mo. Sabi niya na sinabayan ng kindat. Oh my God, DJ. Hindi to biro. Professional shoot ito. Hindi playground. Exactly. Sabay lapit sa akin at nilapit pa yung mukha niya na para bang nagkaka-character na siya. Alak ang ino-offer niyo, baby. Kailangan na may dating at saka makakatipid kayo sa budget. Talent fee? Keep it. Consider it my gift. Para sa'yo. Napapikit ako sa sobrang inis. Para ako pa ngayon ang magkakaroon ng utang na loob sa kanya. Nakakaubos ng pasensyang lalaking ito. Hindi na ito promo. Prank na to. Pero knowing DJ, ganito talaga siya. Mapilit, charming in the most annoying way. At mas lalong nakakainis dahil tama siya. He actually looked the part. Yung rugged, confident type na may aura ng luxury meets wild. Sa concept ng commercial, a powerful man in control of life, wealth, and desire, riding a horse holding a bottle of premium whiskey while giving that deadly smirk sa camera. And let's be honest, DJ is that guy. Kumpara kay Pablo, gwapo si Pablo pero mas iba ang dating ni Douglas. Shit, bukod dun magaling mga bayo si DJ. Even before, kaya bagay na bagay talaga. Ini-imagine ko pa lang yung eksena, parang ako na yung natuyuan ng laway. Siya naka-black tailored suit, walang necktie, 2 buttons undone, at may leather gloves habang hawak ang reins ng kabayo. Slowly, pababa siya. Maglalakad papunta sa bar table sa gitna ng parang doon ako nakaabang in a red bikini, waiting, at ang paligid namin dagat, hindi ko maiwasang mapangiti sa isip ko. Ang alak kagaya ng pagmamahal, hindi iniinom, nilalasap, ang sarap, he'd say. Sabay tingin sa akin na may double meaning tapos hawakan ng kamay ko. Pinagsalikop ang kamay namin at doon sa huling frame, lalapit siya sa akin, dikit ang katawan, bibigas ng tagline habang almost kissed. Not almost kiss, talagang kiss. Hilarion whiskey, taste the fire. Boom, cut. Yun ang nakasulat sa script ngayon. Si DJ ang nakasakay sa kabayo, not me. Nakapikit ako sa gilid ng mesa. Hindi ko alam kung dahil sa creative flow of ideas o sa kilig, induce, shortness of breath. Tumingin sa akin si DJ, nakangiti pa rin. Ano baby, pabulong niya. Hindi mo malang ba ako pasasalamatan? I just save your shoot. May pagmamalaking sabi nito, hindi ko na siya sinagot. Hindi dahil wala akong masasabi, kundi dahil ayoko siyang bigyan ng satisfaction na tama siya, bakit naman tila bumigay sa kanya ang role. Ilang sandali pa'y bumalik na ang buong team, tahimik ang buong paligid at tila naghihintay ng balita para lahat naghihintay ng final verdict. Nakatingin silang lahat sa manager ko, ilang segundong lumipas pero para sa akin, parang isang buong taon. Napatingin ng manager ko kay DJ. Hindi kagad nagsalita, parang iniisip pa rin kung tama bang magiging desisyon nila. Tumingin na muna siya kay Mr. Hilario, then tumango si Mr. Hilario. I think hint na yun. Maya-maya malalim siyang huminga saka nagsalita. Okay, we're going with DJ. He's taking Pablo's place. Napahinga ko ng malalim. Hindi ko alam kung ginhawa ba yun o panic. DJ on the other hand, para siyang Christmas tree na nag-lit up, tuwang-tuwa, at kulang na lang tumalon siya sa saya. Good choice, nasa tamang tao kayo. May pawink-wink pa siya habang tumitingin sa paligid.
Gusto ko siyang batukan, but then again, wala na akong choice. I'm going to take it. Tinignan ko siya at nakita ko yung titig niya na matapang, kampante at parang sinasabing ng mata niya, I told you so, I won. But don't worry, I'll make this work. Umiling na lang ako. Buisit! Ready na tayo team! Sigaw ng AD. Ayusan ng mga artista. Shoot starts before 8 a.m. Target wrap before sunset. Nagkagulo na sa paligid. Makeup, hair, wardrobe, lahat sabay-sabay na gumagalaw. Sa gitna ng komosyon, dinala na ako sa tent at inayos ng glam team. Nagpalit ng costume, paglabas ko, naka-red bikini na ako at may sheer robe na mahangin sa gilid. I felt confident. Composed until I saw the devil. Holy shit, kung sa memory ko gwapo na siya. Ngayon ibang level, ruggedly styled hair, tight-fitted jeans at yung white button, down na bukas hanggang dibdib. Classic leather boots at that low-key dangerous grin on his lips. He looked like he walked out of a high-budget ad straight from Cannes. Kahit na ayaw kong umamin, he's the perfect male lead. Lumapit siya sa akin, may hawak na leather jacket, sinukbit niya sa balikat ko. Hinayaan ko lang, I hate this. Sabay bulong sa tenga ko, I hate that you're wearing that red bikini. If it's you too well. Napatingin ako sa kanya. Ano raw? That should be for my eyes only. Dagdag niya pa. Not for the whole damn world. Hey, sita ko kaagad, inihirapan ko siya. FYI, halos lahat ng babae sa mundo nagbibikini. If you have a beautiful body, show it. Flaunt it. Who cares? Exactly, sagot niya seryoso pa rin. Show it, but only one man should own it. At dapat sa akin lang. Naputol siya sa pagsasalita dahil bigla ako nagsalita. Straight to the point. Ikaw pa lang ang nakakita ng buong katawan ko, DJ. Ikaw pa lang nakakita ng mga pribadong parte ng katawan ko, okay? Walang cue, walang take, walang script. Just lips. Just DJ and me. And oh God, hindi lang yun basta halik. It was slow at first, gentle, parang sinisiguro niyang okay lang na kaya ko pa, then it deepened. Firm, passionate, and controlled. Nandun ang matinding pananabik sa isa't isa. He kissed me like he's been waiting forever. Like every second of that kiss was a promise. Like he owned me. Heart, soul, everything in between. Parang nawalang lahat sa paligid. Yung crew, yung camera, yung mundo. Ang naririnig ko lang yung tibok ng puso ko at yung paghinga naming dalawa. I forgot to breathe. Imbis na 3 seconds kiss, naging 1 minute, maybe more. Walang tumigil at walang sumigaw ng cut. Hinayaan nila. Siguro kasi alam nila na may nangyari hindi kayang kontrolin ng direksyon. Na yung eksena, hindi lang scripted. It was real. It was us. At bago pa kami maabusan ng hangin, kusang naputol ang halik. Wow! Ramdam niyo ba yung kuryente? Minsan ang pinakamagandang eksena, hindi yung nakaplano. Ang halik na yun, hindi lang para sa commercial. Ito ay isang breakthrough sa gitna ng pagpapanggap at script. Lumabas ang katotohanan ng matagal nilang tinataguan na sa kabila ng lahat ng sakit, ng apoy sa pagitan ni na Christine at DJ ay hindi kailanman tuluyang namatay. Ang aral ngayong kabanata, ang puso'y may sariling lengguwahe na hindi kayang limitahan ng anumang script o professionalism. Minsan kailangan nating mapunta sa sitwasyong walang takas para mapilitan tayong harapin ang katotohanan ng matagal na nating tinanggi sa ating sarili. Pero ang tanong, ngayon, real na ba ang lahat? Ano ang susunod? Kaya na ba nilang panindigan ng halik na ito o magiging mitya lang ito na mas lalong gulo kapag natapos ng ilaw ng kamera? Ano sa tingin ninyo? Naging dala lang ba ng emosyon ng halik o sign na ito na handa na silang magsimula ulit? Abangan ang susunod na kabanata. Huwag kalimutang mag-like at i-comment ang inyong kilig. Maraming salamat po.